Nang gabing iyon, si Lortelli ay hindi napahiya o nahihiya sa aking pagtanggi. Bilang isang perpektong negosyante na nakakaintindi ng mga benepisyo, kita, at pagpapahalaga sa sarili, hindi niya madaling isuko ang anumang pagkakataon na maabot. Sa halip, mas sabik siyang magkaroon ng Jenica sa tabi niya. Maingat niyang inayos ang isang pagkakataon na pulong. Sinaliksik ni Lortelli ang karakter ni Jenica. Sa lahat, si Jenica ay tulad ng kalaban ng isang engkanto, walang kasalanan, mabait, at mahabagin. Nais niyang gamitin ang pakiramdam ni Jenica na pagkakasala upang manipulahin siya. Ngunit ang ideyang ito ay masyadong walang muwang. Dahil sa nangyari sa tanghali, alam na ni Jenica. Bilang isang elven mage, si Jenica ay may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Ang kanyang pakikipag-usap sa akin ay naipadala na sa kanya sa pamamagitan ng espiritu. Ang iyong hangarin na mamuhunan ng ginto para sa akin, kahit na ito ay gumagalaw sa akin, alam mo kung paano nila sinasabi na hindi ka makakabili ng katapatan ng pera. Ang mga salita ni Ed ay nagdala ng luha sa mga mata ni Jenica. Sa ganitong kakila-kilabot na sitwasyon, hindi niya ibinibenta ang kanyang sarili para sa ginto. Kumilos ba ako ng masyadong smug tungkol sa aking sarili? Ito ang aking unang pagkakataon na maging isang senior, kaya maaaring mag-alala ako ng kaunti. Nakakahiya ito. Pagkatapos, tumalikod si Jenica at umalis, dahil kailangan pa niyang harapin ang pag-sign ng isang kontrata na may isang espiritu na may mataas na antas. Sa sandaling ito, nagbago din ang impresyon ni Lortelli kay Jenica. Hindi na niya nakita si Jenica bilang isang taong walang kamalayan sa mundo. Sa kabaligtaran, si Jenica ay lubos na may kamalayan sa kadiliman ng mundo, ngunit pinanatili pa rin ang isang maasahin na pag-uugali. Tulad ng pag-alis ni Jenica, humihingi pa rin siya ng paumanhin kay Lortelli. Ilang sandali si Lortelli, dahil ito ang kanyang kasalanan sa unang lugar. Gayunpaman, napansin niya na ang estado ni Jenica ngayon ay tila medyo tulad ng isang tao na nakatayo sa gilid ng isang bangin, tiyak na balanse. Kailangan kong magtrabaho ng mas mahirap dahil maganda ito kapag inaasahan ng mga tao ang magagandang bagay mula sa iyo. Pagkalipas ng ilang araw, tulad ng pag-hangout ako sa paglalaba, naamoy ni Lucy ang isang pamilyar, at iyon lang, pinutok niya ang kanyang sarili sa kalangitan, na nakakagambala sa aking bihirang sandali ng kapayapaan. Pagkatapos ay narinig kong may lumapit. Sa hindi inaasahan, ito ay isang katulong mula sa Sylvania na may mataas na klase na dormitoryo, ang Ophelis Hall, Belmaya. Ang mismong dalaga na nagtulak sa akin mula sa dorm. Nang makita ako ni Belle, parang hindi siya nagulat, dahil narinig niya ang tungkol dito mula kay Jenica. Ngunit ang ikinagulat niya ay, kung gaano kahirap ang aking buhay. Ang mga salita ni Belle ay hindi ganap na naabot ang aking mga tainga. Dahil ang aking mga mata ay naayos sa basket sa kanyang mga kamay. Ang mga maid ng Ophelis Hall, na responsable para sa pang-araw-araw na buhay ng mga piling mag-aaral hanggang sa pagiging perpekto, kabilang ang pagpapakain sa mga mag-aaral. Sa loob ng basket na iyon ay dapat na kanilang napili ng kamay, pinakamataas na kalidad na sangkap na natipon mula sa kagubatan, na naging tubig sa aking bibig. Sa laro, ang mga maid na ito ay walang gaanong papel. Tulad ko sa balangkas, sila ay mga menor de edad na karakter. Hindi makakaapekto si Belle sa anumang mga pag-unlad ng storyline, kaya naisip kong magtatag ng isang mahusay na relasyon sa kanya ay dapat na maayos. Kasunod nito, hiniling ko sa kanya ang payo sa iba't ibang nakakain na sangkap na matatagpuan sa kagubatan, na magiging mas kapaki-pakinabang para sa aking paparating na kaligtasan. Sa kasalukuyan, marami akong karne at isda, na karaniwang nakakatugon sa aking mga pangangailangan sa pagkain. Bagaman alam ko lamang ang dalawang pangunahing mga spelling, na may patuloy na paggamit, mabilis kong naabot ang antas ng kasanayan 10. Gamit ang mahika para sa pagpuputol ng kahoy o pagluluto, ang aking kahusayan sa kaligtasan ay lubos na tumaas. Sa sandaling ito, tinikman ko ang hapunan na ginawa ko ang aking sarili, pinapanood ang Sunset Dye the Sky Red, matapat, nasisiyahan talaga ako sa komportableng buhay na ito. Ngunit pagkatapos lamang, bigla akong nakaramdam ng isang malakas na mahika, mabilis na nagmamadali patungo sa aking lokasyon. Sa pamamagitan ng isang bang, ang susunod na instant, ako ay sumabog. Lubos akong nabigla sa nangyari lang. Mas mahalaga, wala na ang aking bahay.
Habang unti-unting nalinas ang usok, nakikita ko ang figure ng taong dumating. Ito ay Lucy. Sa sandaling iyon, si Lucy ay nagbubulong-bulungan pa rin sa kanyang sarili, halos namatay ako. Ito ay nag-iwan sa akin na walang pagsasalita. Ikaw ang pinakamalakas na mage sa mundo, sino ang maaaring pumatay sa iyo? Nanginginig si Lucy habang isinalaysay niya ang kakilakilabot na kwento ni Belle. Orihinal na, nahuli siya ng slakang ni Belle, kaya't mabilis niyang ginamit ang teleportation magic upang makatakas, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Sa pagtingin sa malaking bunganga sa lupa, hindi ko na matiis ang taong ito, at agad na binigyan siya ng isang wak sa ulo. Si Belle ay isang mabuting tao, at gayon pa man ay nagtatago ka sa kanya araw-araw. Ang hindi ko inaasahan, si Lucy ay hindi nag-aktibo ng anumang nagtatanggol na mahika. Ito ay lumiliko, naalis na niya ang kanyang magic power bago pa. Naririnig ito, hindi ko maiwasang matawa ng malakas, ito ang perpektong pagkakataon para sa paghihiganti. Upang pasalamatan siya para sa kanyang, espesyal na pag-aalaga, sa panahong ito, nagpa siya akong mag-alok sa kanya ng ilang flick sa ulo, at kumuha ng pagkakataon na magturo sa kanya ng isang magandang aralin sa ngalan ni Maid Belle. Mamaya, dumating ako sa library. Dahil plano kong magtayo ng isang mas matatag na bahay, ang aklatan ay isang kinakailangang lugar upang bisitahin. Mahalagang malaman ng mabuti ang tungkol sa kaalaman sa konstruksyon. Sa paglipas ng oras, sa lalong madaling panahon ay umabot sa oras ng pagsasara. Tulad ng nasasabik ako sa mga libro, biglang nag-ambala ako ng isang batang babae. Ngumiti siya, ipinakilala ang sarili, ang pangalan ko ay Elka Islan. Tiningnan niya ako ng isang sabik na ekspresyon na nagpahiya sa akin. Sa kabila nito, sinabi ko sa kanya ang aking pangalan. Gayunpaman, nang marinig niya ang aking pangalan, siya ay malinaw na nagulat. Ngunit, ang kanyang reaksyon ay nasa loob ng aking inaasahan. Pagkatapos ng lahat, kilala ang masamang reputasyon ni Ed. Sa hindi inaasahan, tumawa siya at sinabi, kakaiba ka sa sinasabi ng mga alingaw-ngaw. Ang isang mapagmataas na tao ay hindi mag-aaral ng 5 o 6 na magkakaibang mga libro sa silid-aklatan. Sa palagay ko ang mga alingaw-ngaw ay hindi mapagkakatiwalaan pagkatapos ng lahat. Sinabi pa niya, naisip niya na ang aking pagkatao ay kahawig ng isang taong kilala niya. Magpapasaya ako para sa iyo. Matapos ang isang maikling chat, nagpaalam siya sa akin. Nang huminga ako ng isang buntong hininga, bigla akong nakaramdam ng isang nakakatakot na presensya. Kaagad pagkatapos, ang buong silid-aklatan ay nagsimulang mag-iling ng marahas, at isang bookshelf na bumagsak patungo sa Elka. Kasabay nito, isang malaking mahiwagang bilog ang sumasakop sa gusali ng pagtuturo ng akademya. Pansamantalang kampo sa harap ng sentro ng mag-aaral, salamat sa pangunahing karakter, si Taylor, at pagsisikap ng kanyang mga kaibigan, maraming mag-aaral ang nagtipon sa kampo. Ang biglaang sitwasyong ito ay nahuli ang lahat na nagbabantay, dahil madilim ang pagtawag ng mahika upang ipatawag ang pinakamataas na ranggo na espiritu ng kadiliman, Glaskon. Ayon sa kanilang haka-haka, sa kasalukuyan, isang tao lamang ang makakagawa nito. Ang pinuno ng klase ng sophomore, ang rampaging Jenica Faylover. Napagtanto ni Fonia na kung si Jenica ay hindi tumigil kaagad, ang pagkawasak ng hadlang ng paaralan ay ilang oras lamang. Dapat silang magkaisa upang labanan. Gayunpaman, ang punong guro at karamihan sa mga guro ay malayo sa negosyo, at ngayon maaari lamang silang umasa sa mga mag-aaral na nagtutulungan upang magkaroon ng isang pagkakataon upang kontrahin ang mga mataas na antas ng espiritu. Ang kasalukuyang sitwasyon ay, dapat muna silang makahanap ng isang paraan upang talunin ang mga intermediate na espiritu sa periphery bago sila makapasok sa loob ng pormasayon. Ngunit ang problema ay, ang rampaging high-level na espiritu ng apoy na si Tarkon, at ang mataas na antas ng madilim na espiritu ng espiritu na si Velosphere. Ang mga newbies ng US ay hindi kakaiba sa pagpapakamatay. Nakaramdam si Lortelli tungkol dito, kahit na si Jenica ay makapangyarihan, paano niya? Maaaring ipatawag ang napakaraming mga mataas na antas ng espiritu ng sabay-sabay. Ipinaliwanag ni Ayla, karamihan sa kapangyarihan ay nagmula sa Velosphere, si Jenica ay kumikilos bilang isang daluyan upang maipakita ang kapangyarihang ito.
Ang espiritu ng kadiliman ay ang likas na mga kaaway ng mga mangkukulam ng espiritu. Sila ay mga demonyo na nagmamanipula ng mga mangkukulam ng espiritu. Bagaman hindi malinaw kung paano pinamamahalaang ni Velosfer na kontrolin si Jenica, na may kasanayan sa pag-aaral ng espiritu, wala sa mga bagay na ngayon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magpasya sa aming kurso ng pagkilos. Ang isang tao ay kailangang magkaisa ang lahat. Sa kasalukuyan, sa mga tuntunin ng katayuan at posisyon, ang Princess Phonia lamang ang angkop. Sa sandaling ito, ang lahat ay naghihintay para sa Phonia na gumawa ng isang desisyon. Bigla, naalala ni Phonia ang mga salita ng taong iyon, masarap kung maaari kang talagang makapagpahinga. Siya ay nagdadala ng isang napakahalagang responsibilidad sa kanyang mga balikat, Guardian Knight Claire, kasama ang mga pinuno ng klase at mag-aaral ng Class A. Sundin mo ako. Kukunin ko ang lahat ng responsibilidad mula rito. Kasunod nito, ang isang mag-aaral na iniulat sa Phonia, Ophelas Hall at ang Magical Medicine Storage ay nasil, kasalukuyang imposible na muling mag-regroup. Walang pagpipilian si Phonia kundi ang umasa sa ilan sa kanila para sa laban. Kasabay nito, ang isang batang babae ay tumakbo hanggang sa grupo sa isang gulat, na nag-uulat na ang dalawa pang mag-aaral ay nakulong sa silid-aklatan. Nang marinig niya ang pangalang Elka, agad na nabalisa si Zix, at siya ay nagpahayag kaagad na pupunta siya upang iligtas siya. Gayunpaman, pinigilan siya ng lahat, wala bang ibang mag-aaral na kasama niya. Siguro mapagkakatiwalaan natin siya. Tinanong agad ni Phonia, ano ang pangalan ng ibang tao? Ano ang itinatago mo? Sabihin mo sa akin ngayon. Nag-atubiling ang batang babae, Ed Roth Taylor. Ang pakikinig sa Zix aura na ito ay nagdilim, at ang mukha ng lahat ay nagdilim din. Nang makita si Zix na mawala ng kontrol, nilagdaan siya ng Phonia na huminahon, siguro maaari nating piliing magtiwala sa kanya sa oras na ito. Ang pagtingin sa madilim na enerhiya na bumaril hanggang sa kalangitan, ang ilang kasalukuyang nahulog, kahit na si Lortelli ay natigilan. Kaagad pagkatapos, tumakbo si Zix patungo sa silid-aklatan, dahil para sa kanya, si Elka ang pinakamahalagang tao. Si Zix, na orihinal lamang ay isang vagabond sa kapatagan, nagpupumiglas araw-araw tulad ng isang lobo cub upang mabuhay. Ito ay si Elka na nagbalik sa kanya sa lipunan ng tao, at ang kanyang ama ay ginagamot pa si Zix tulad ng pamilya. Ang paghabol pagkatapos ng mabilis na buhay ng sibilisasyon, ang buhay ng mabangis na buhay ay naging isang malayong memorya sa ilang mga punto, at ang Lobo Cub ay naging isang tao. Ngunit kung may nangyari kay Elka, hindi isipin ni Zix ang paggalang sa isang tunay na hayop. Nang malaman ni Zix na sina Elka at Ed ay nakulong sa silid-aklatan, sumugod siya ng walang pag-aatubili. Dahil narinig niya ang maraming mga alingaw-ngaw tungkol sa Ed, ang pag-alis ng mga papeles sa pagsusulit upang mang-insulto sa prinsesa, na panggugulo sa mga babaeng kaklase. Hindi niya alam kung ano ang maaaring gawin ni Ed kay Elka. Nang dumating si Zix sa silid-aklatan, natagpuan niya ang nasugatan ni Ed. Ang una niyang aksyon ay magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Elka. Matapos makakuha ng sagot, agad siyang nagmamadali sa kung nasaan si Elka. Okay ka lang ba, Elka? Di nagtagal, natagpuan niya si Elka na walang malay. Nang makita siyang ligtas at tunog, sa wakas ay huminga si Zix ng isang buntong hininga, unti-unting nabawi niya ang kanyang kalmado. Napansin niya ang pag-aayos ng mga bookshelves na tila sinasadya na inayos tulad ng isang hadlang, at ang mga kurtina ay ginamit upang hadlangan ang view ng mga espiritu. Susunod, natagpuan ni Zix ang isang mensahe na nakasulat sa blackboard, kapag nagising ka, huwag magpanik at manatili dito. Malinaw, may nagpoprotekta kay Elka. Kasabay nito, napansin ni Zix na ang mga dugo sa damit ni Elka ay hindi kanya-kanya. Nakita rin niya ang mga mantsa ng dugo sa sahig na humahantong sa labas. Sa kabila ng nasugatan ang kanyang sarili, hindi niya pinangalagaan ang kanyang katawan at napunta upang maprotektahan si Elka. Sa buong aklatan, isang tao lamang ang nanatili, Ed Roth Taylor. Sa sandaling ito, nadama ni Zix na nalilito, paano siya magiging kanya.